katingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kinaadman nagingon non potest isi diuturnum quae non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Hinungdan nga ang Diyos sa kamaturan ug ang Diyos sa kaluwasan. Nagsugo siyang anak nga maong buhing kamaturan nga nagtukod siyang simbahan nga mo'y atong panalipod, mo'y atong pasilunganan sa daghang katalagman, labi na sa espirituhanong katalagman. Kayang simbahan mo'ng haligi ug patukuranan sa kamatuoran matud pa ni Apostol Pablo uno Timoteo 3:15. Og si Kristo mong ulo siyang iglesia, o ang Espiritu Santo mo puyo siyang iglesia hangtod sa kanturan. Muna kung doon natay pagsalig ni Kristo, atong tumano ng isulti ni Apostol Pablo, morning kabubuton samahan, nga ang tanan magpasakop sa lawas ni Kristo, nga moong iyang iglesia, na nasa Kolosas 3:15. Maigsoon pasalamat sa atong mga kadagkuan simbahan, nga atong Santo Papa, Pope Francis, ang atong Arsobispo sa Subo, iyang Ekscelensya Jose Serafia Palma. Mga obispo, kauban niya, abag niya, sila si Bishop Midivil Dudong Bellones. Mga retired nga bishops, pero tabang yan po sa atong Arsobispo, sila si Bishop Emilio Bataclan, Bishop Antonio Ranyola, o mga pare sa parokya nagalagad sa panahon sa Diyos, mga pare sa seminaryo, pare sa mga monasteryo, o sa ato sa mga laiko nga naglihok sa pagsangyaw, sa pagtulunan, o sa pagpanalipod sa mga doktrina ni Kristo. Salamat sa nining panahon na nga sa panahon sa kalisidanan coronavirus, COVID-19 crisis, naagya po ang mga milagrong gipakita sa Ginoo o ang kaayos Ginoo sa pagpanalangin kanato aron nga makabuntog ta nining suliran katalagman pinagi siyang gahom. Ug ato sang pasalamat ni Brad Dudong Lemso, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Nagpailaw mapailubon nga naka-sustain sa maong television program, Catholic TV station, nga kailap kalat sa lain mga nasod, pinagi sa live streaming. O ato mga pasalamat sa mga kaigsunan nato nga wa say hunong nga nagsuporta pinagi sa mga pagampo sa atong simbahan o mga volunteerism sa mga catechists, Legion of Mary, Catholic Faith Defenders, nga sagang kanunay sa mga pagtulon ang doktrina ni Kristo nga usahay katahapan o supakon. Atong paminahon, si Brad Carlo Badinas o sa
Catholic lay youth preacher sa Catholic Charismatic ug ato sa siyang paminaon si Carlo Badenas. Mayong hapon bratsok o mayong gabi agad sa atong maabtan ini nga atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya bratsok sa di pa ko mangutana, greetings nako ni Brad Michael Cabunilas o labi na ni Brad Mario Agbo o labi na gayud sa mong Kuraparoko kaniadto o ni Brad Father Anthony Moreno o Brad Edwil Babanag maayong pagtan-aw o pagpaminaw kanatong tanan. Bradsok, ang akong pangutana bradsok, bahin niining kining gitawag nato ron kining kanang kapistahan sa atong tibuok Katoliko, kining gitawag nato Month of the Holy Rosary, kining buwan sa Santos na Rosaryo. Kay karon nga buwan bradsok sa Oktubre, ang atong simbahan nagsaulog nining Santos na Rosaryo. Pero matud pa sa atong mga kaigsuonan na mga protestante bradsok, na kini nga atong pangadji o kining mga kitang Katoliko nga magampo sa Santos na Rosaryo, matud pa nila bradsok, usa din siya ka gibawal sa Biblia. Kay una bradsok, mingon sila nga kini nga atong pagrosaryo, mas gipalabi nato og pasidungog o mas gipalabi pa nato og pagampo ni Santa Maria kaysa atong Ginoo. Kay tag napugod ang maghimaya ka Maria unya ang amahan namo pila ra ka buok diha sa atong pagrosaryo. Matud pa nila bradsok, mas gipalabi pa nato si Maria kaysa Ginoo. Unya bradsok, ilang basahon ang Mateo 6:7 nga nag-ingon dinhi bradsok, og sa inyong pagampo ayaw kamo pagyamyam sa mga pulong-pulong nga walay kapuslanan tingon sa ginahimo sa mga hintil kay mao'y ilang pagadahom nga pagadunggon sila sa Dios. Dinhi bradsok gitinaw nga kung magampo dita matud pa sa tong Ginoo, dili data magbalik-balik sama sa gibuhat sa mga hintil. Og ang Katoliko day mo naiguan ni bradsok kay panahon sa Rosaryo sige tag balik-balik. Paliw ko og pagpatinaw ni bradsok. Salamat kayo Brother Carlo Badenas kay doon ay daghan nga may pangutana ug di matubag sila mo samot og kalibog og katig-a sa pagpaminaw o pagpasakop sa iglesyang gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika. Mao ni utana sila kasama na mabasa ang rosary. Kaya ng pagrosaryo di sa Biblia. Iya katoy mong gisgutan sa Mateo 6:7 nga Ginoo nag-ingon nga ayaw mo pagsunod sa mga hintil nga naghimo sa kawang nga pagbalik-balik sa maulang gyapon nga pulong sa pagampo. Natukma gyud nga kining maong practice sa rosary naigo sa pagsaway ni Kristo. Sa nga naman nga magpadayon man ang Katoliko niya ng masalaypon nga pagtulungan. Ako sa kabutang nga atong masayran nga ang ikaduhang suwat San Pablo sa taga Corinto 3:6 nga ngayon siya nga dili kita ministro sa litra por litra. Kaya ang litra por litra nga pagsabot, kasigaran magatugmod na to sa kasaypanan. Kunili sa espiritu o kahulugan sa mga puong nasuwat o gilitok ni Kristo nga to sa simbahan. Muna, kining rosary, kung basahon na to ang King James Version Cebuano, sa nikahulad sa Biblia, nga pakailapsan sa mga non-Catholics or Protestant evangelization program. Mabasa na to nga dinhi sa Isaiah 35:1. Ningon na Dios nga taliwa sa kamad-an sa yuta dunay usa ka buwak nga rusa nga nakapahimuot. Sa man ka figure of speech hulad pamulong nga pagkasulti dili ni literal. Kamadaan sa yuta nagkahulugan sa katawhan nga uga tungod kay wa nila ang lana sa grasya, meaning mga makasasala ang katawhan. Pero doon ay usa ka bulak nga nakapahimuot sa Dios. Natong basahon ang awit ni Solomon Uluhan 2 Tudling 2, ang rusa nagkahulugan og babae. The rose, the flower rose means a woman. Babae.
babae nga nakapahimuot sa Dios. Ug kinsa man ni. Muna pangutana nato nga matubag din ni sa Ebanghelyo giasin San Lucas 1:1-28. Mingon ang Diyos ngadto ni Maria pinagi sa anghel, maghimaya ka Maria. Puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Ulahan ka sa kababayan nga tanan. Sa ubang hulad o hubad, gingon nga maglipay ka, Maria, nahimutan ka pagayo sa Diyos. So, sa tukma nga, the woman which pleases God and God is pleased with her, there's only woman mentioned, and that is Mary, nga nakapahimuot pagayo sa Diyos. So, mao na ang sinugdan sa Panginoon natong rose or rosary, referring to a woman pleasing to God or God pleases with her, babae, ug kanang babayhan na mo si Santa Maria, nga nakapahimuot pagayo sa Diyos. Mao na ang derivation root word from rosary, ang rose, referring to Mary, her closeness to God because she is full of grace, puno sa grasya, matod pa sa Diyos. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ave Maria, gracia plena, puno sa grasya. Mao na nga, diha magsugod ang atong paghatag pasidungog kang Maria, kay kabubuton man sa Diyos, nga pasidunggan siya. Lucas 1:48. Si Santa Maria nga napuno si Espiritu Santo mituwaw. Ariya karon tanang kaliwatan magtawag kanako bulahan. All generations shall call me blessed, according to the Holy Spirit, words endowed upon Mary. Mga pulong gilitok sa Espiritu Santo gilitok ni Maria nga pagkatawag siya bulahan sa tanang kaliwatan. Kung tanaw na to ang Encyclopedic Dictionary, ang buong blessed means a person worthy of praises and honor and veneration. Unsa ray kahulugan ng tao nga gitawag biyato o biyata, bulahan, takos sa pasidungog sa katawhan. So di mo do saktong Iglesia Katolika. Kay gilitok man si Espiritu Santo diha sa baba ni Maria ni Gawas nga siya pagatawgon og bulahan pasabot siya pasidunggan og siya taga nato honor and veneration. So saktong Iglesia Katolika. Dunay pasidungog nga atong ihatag kaniya by the sanction and will of God spoken by the Holy Spirit that all generations shall call Mary blessed. Tawag kang Maria bulahan. Dagko kayo ang mga milagrong gipakita sa Dios sa pagpakita sa buluhaton ni Maria. Siya mga pagpadayag by the permission of God sa 1531 dito sa Guadalupe. Si Juan Diego sa ka mag-uuma nga buutan og yano kayo nga magsimbahan, gipakitaan siya ni Maria sa mahal nga Birhen. O naglitok ang mahal nga Birhen nga dunay simbahan nga ihalad, pasidungog alang kaniya. Wa mo tong obispo, wa man kay magpakitang Birhen ako obispo ko, ikaw na nga mag-uuma lang ka. Pakaitag timaan. O niya sa winter time nga tingtugnaw, niadto si Juan Diego o gibukhan niya ang iyang kupo palting buwak karosa. O kita na ibaw nga the flower rose shall not groom in winter time. Sa panahon sa tingtugnaw kining buwak nga rosa di man mangguwa. Summer time gina siya. Bosang obispo nahingangha katingalahan niya pagbukat niya ang iyang kupo na gyud ang hulagway ni Santa Maria ang Birhen sa Guadalupe. So ningon ang obispo kining iyang pagka-pintal o pinintal ni katingalahan kayo. So with that miracle, that supports the apparition of Mary, that she was the one appeared to Juan Diego. Sa 1858, ang mahal nga Birhen nagpakita
dito sa Lourdes ni Bernadette umoto ang kinganlan o question about the title or dogma that Mary is immaculately conceived, sin pecado concebida. Gipanamkon nga hawa sa lang panunodon. Ang mahal nga birhen mitugan, diyan ang utana ang bata. Kinsa may mungan? Lady, oh, ma'am. And the lady answered, I am the Immaculate Conception. Ako ang Immaculada Conception. Kanya, sa 1917 sa Fatima, kadto ang labing dakong milagro sa Diyos pinagi sa apparition ni Mother Mary nga ang adlaw na hope sa yuta niya mga tao nga nag-convene more than 70,000 nangahagba sa kining daruhan nga bagong miyagi ang uwan kalapok ang tanan pero abin nilag tapos na itong kalibutan ni sibog man ang adlaw balik siyang naandan. O so many miracles accompanied of that miracle. Katong mga taong doon ay sakit, cancer, nangayo, na mga buta na kakitag balik, mga bakol na kalakaw. Yung katong tanang rosaryuhan nilang gigunitan, turn into gold. Ang bulok o kulor bulawan. And that happening became the global news. Bisan sa India, doon na sila periodiko, nigawas na. That 70,000 men and women witnessed the miracle of God through a lady, and that was Mary. So muna mga igsoon nga ang mga milagro, mga argumentos Ginoo sa iyang pagpadayag sa kamatuoran. Mabasa nato sa Hebreo 2, versikulo 2, kantos 4. Wala nga kanang magrosaryo ta, wa isalikway ang Diyos. Sayok na. Because rosary is Christ or Trinity-centered. Lito ka lang maghimaya ka, Maria. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Kinsa may tinubdan sa grasya? Mao, ang Espiritu Santo. Ang Ginoo naa kanimo. Kinsa man ang Ginoo sa Ginoo? God the Father. Nasa Deuteronomio 17. Niya, kinsa pa ang gisgutan? Wala na sa pambunga sa tiyan mo nga si Jesus. So there is a special mention of the name of the Savior, Jesus Christ. There is the Father, the Holy Spirit, and the Son. So kanang atong prayer nga maghimay ka Maria, bakak na og dili tinuod nga lunlon pulos na nagatumbok ngadto ni Maria. That is Trinity-centered prayer. Mara nga sayop ta ng pag-ingon nga kanang pasidungog lang na London kang Maria. Kanang sumpay, mao na nga atong pangiliupo. Santa Maria, inahan sa Diyos, iambo kaming mga makasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. That is our petition. Pero the preceding statements, we address and praise, honor, and magnifying the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, dili na tinuod nga, wa i-appeal ang Diyos diya sa atong pagampo paglitok sa maghimaya ka Maria. Kaya kanang pagbalik-balik, di na tinuod nga tanang pagbalik-balik daw, tanang gisulti sa San Mateo Size City, kantong vain repetition. Kawang nga pagbalik-balik, nagilitok sa mga pagans, heathens, kanang mga paganong, wala kasabot. Pero San Mateo 26, 39 at 44, dito sa pag-ampo ni Jesus sa tanaman sa Gitsemani, nag-ampo siya balik-balik, maorag hapon nga pulong. Si Jesus dito sa tanaman sa Gitsemani, nag-ampo, ginamit, balik-balik, maorag hapon nga pulong. Sa iyob na yung ginawa ito, nagbalik-balik. Niya sa Pinadayag 4.8, dito sa langit, nakita ang mga manulunda, way hunong, nagadayag sa Santissima Trinidad. Way hunong. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta si mong himaya. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta si mong himaya. Katulo balik-balik ka ang holy, holy, holy. Refers the Holy Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit, unceasingly, incessantly. The angels praising God all eternity. Dili ta mingog all time because time has end. Because the measure of time is present,
rather past, present, and future. But eternity is now. That is forever. Why no? Sa sayop na nga kanang pagbalik-balik, ngila adog dautan. Kaya mo na, nasayop na yung Diyos, nga nagbalik-balik ng iyang anghel pagdaig kaniya. Muna itong tubag sa mga tanang nga padayag ni Brad Carlo Badinas sa atulsan ni atong kasahulugan sa buwan sa Oktubre. Matod pa ni Father Patrick Payton nga gituboy na siya sa pagkabiyato. Ngayon siya nga, a family that prays together stays together. Ang banay o pamilya nag-ius sa pag-ampo, mag-ius sa pagpuyo. Mana nga, do not forget, this is second to the Mass in the sense of power from God. That is the Mass, number 1, and second is the Holy Rosary. Why mga santos sa modern times nga wa magdibuto sa santos nga rosaryo. In fact, doon na namatay nga santo niya, nibalik, kaya di man na mamatay ang espiritu o kalag sa mga santos, nibalik. Okay, pangutana sa Espari, dong, unsa mahinungdan nagkaditso ka langit o akamuagig purgatorio. Siya, Father, duha ka debosyon. Ang akong communion, receiving communion, the body of Christ every day, and the Holy Rosary. Remember, Holy Rosary goes him to go through directly without passing purgatory, enjoying eternity in heaven. Saint Domenico Sabio, kay Latino man na siya, Italiano. Okay, balik ta ni Brad Carlo Badinas, pasinuna pa siya iitsa nga pangutana. Daghang salamat pag sa Bradsok o greetings nako Bradsok sa atong nagsunod kanunay sa atong tulumanon, Sister Susie Pulbira taga Lapu-Lapu. Mayong pagtan-aw diha nimo Sister. Bradsok, ang atong simbahan sa buwan sa Nobyembre kanang gitawag nato og paghandom nato sa mga santos. Nobyembre 1 unya sa Nobyembre 2 paghandom sa mga kalag sa atong mga mahal sa kinabuhi Bradsok. Ang atong simbahan Bradsok nagpasidungog sa mga santos nga wala makanonize ug labi na katong nakalimtan na Bradsok nga mga santos gipasidunggan sa atong simbahan. Pero ang atong mga kaigsunan na mga protestante ilang gamiton ang Salmo 115 versikulo 17 nga kiniding nangamatay Bradsok dili na makadaig atubangan sa Ginoo. Nganong sige matagpasidungog anang mga santos panahon sa Nobyembre 1 Bradsok nga bisag unsaon nato na sila og sangpit dili na makasulti og makadaig ngadto sa Dios naa sa Salmo 115:17. Unya Bradsok sa Ecclesiastes kapitulo 9 versikulo 5 ngadto 7 nga kadtong nangamatay na hikalimtan na jud sila sa hingpit apan kitang mga buhi nasayod nga kita mamatay apan kadtong nangamatay na tuas lubnganan hikalimtan na sa hingpit. Ug ngano kitang mga Katoliko sige mataghandom anang nangamatay Bradsok nga hikalimtan naman na sila sa hingpit. Paliho ko pagpatinaw na Bradsok. Kanang sa Ecclesiastes 9:12 ngadto 13 nga ang nangamatay wa nay kaybaw, wa nay kabuot, wa nay kaalam. Salmo 115:17 matod pa simong ibasa, ang nangamatay dili na mudaig. Ang tukma nga hubad na sa Salmos 30 versikulo 9. Naingon nga ko ng atong unod, dugo, bukog, ang atong lawas. Kamatay na itong moadto na sa lubnganan, dili na makadaig. Ang atong flesh, bones and blood, dili na makadaig. Pero ang ilang espiritu o kalag, buhi man. Ato ning mabasa sa gipadayag 6, 9 ngadto sa 10, nag-ingon og naabli ang langit. Nakita ko ang daghang mga kalag sa mga martir nga gipamatay sila sa dini pasiyuta. Tungod silang pagwali sa pulong sa Dios. Gipamatay sila. Nakita ang San Juan nga ang maong panon sa mga kalag sa mga santos nagdaig sa Dios. Nagpasidungog sa Dios dito sa langit. O ngani, matod pa ni San Juan, sila nga mga kalag sa mga santos nagampo sa Dios alang kanatong mga buhi nga niya siyuta. They pray to God in our behalf. Kampo sila sa Dios para nato. So dili na tinuod. Ang buti pasuot nga kining atong bones, flesh, blood, or our
dead bodies will go to the cemetery, ilubong, pero di na nang kadayag. Ang buot sa buot nga makadayag ang ilang mga kalag nga tuwa na sa langit. Ilang espiritu. O niya angay ba na silang pasidunggan? Angay. Kaya kung mo basahon ang Sirach 44:1-2, mingon ang Diyos, ako ang Diyos nagapasidungog sa mga matarong, mga buutan nga mga tao. Pasidunggan ko sila. O ako nagasugo kaninyo nga butangik handumanan nga mahandom sa mga taong umaabot sa ilang mga balaan o bayanihong buhat. That is what God says. Nagpasidungog ko sa mga santos. Kung kita mo we create and form a question addressed to us, nagasaha ba ang Diyos nga siya mismo nagpasidungog sa mga santos? Asam ta kapasa nga ang Diyos magkasa. Nga sa Deuteronomio 32, versikulo 4, ang Diyos dili makasa. Siya nagpasidungog. Wala. Kung pasidungog tas mga santos, siguro ta nagsunod sa Ginoo. O niya, mahimo ba nga makiksulti ng mga kalag sa mga balaan nga tuwa na sa kaitasan? Uban sa Diyos, mahimo. Mabasa lang to sa San Lucas 16:19-27 nga si Abraham nga tuwa na sa kahimayaan sa Diyos, nakiksulting sa katao. Amahan nga Abraham, nagampo ko kanimo. I pray to you, Father Abraham. Tubagsan si Abraham sa ito pamahimo di ay nga ang mga santos nga tuwa na sa kaitasan, naghimaya na uban sa Diyos sa kalipay hindi matapos, makadungog sa itong mga pagampo. 1 Corinto 13:12. Kay kung kita makakita na sa Diyos, makadawatag tagsaon nga kaalam o kay balo nga makailata sa tanan. Imagine that is the word of Saint Paul. 1 Corinto 13. Ako nagtanaw sa atong salamin, malimot ko sa akong gitanaw matud pa niya. Pero kung makakita na ta sa Diyos, may sama ta kaniya. Kung tanang kaybaw sa Diyos, ihatag niya kanato. Muna mga santos makaybaw na. By the virtue of that word, because God is truth, Lucas 1:37, ang puong sa Diyos tinuod. Di mapakyas. O sa sakto nang isulti nga mga santos makadungog sa atong mga pagampo. So muna nga itong gitubag sa may pangutana ni Carlo Badinas sa niya paghandom sa nga matay. Kung na sa Biblia, dili ta angay mo bother o hassle pagpasidungog ka ng paghandom ng nangamatay. Pero God says, nasa Sirach 7:33, nayon ang Diyos, kung ikaw pangayuan, mangiliupo ka ni mong kabos, doon na kahatagi. Ayaw kalimti na. Pero doon na usa ka mando sa Ginoo. Ayaw kalimti ang paghandom sa nangamatay. This is what the Lord God commanded. Do not forget to give and render memory to the dead. Ayaw kalimti paghatag, paghandom sa nangamatay. Mga pong na sa Ginoo, pong na sa Diyos. Kaya kung pong na sa Diyos, tinuod ba na? Tinuod. San Juan 17:17, mingon si San Juan, ang imong pulong o Diyos, kamatuuran, o ang kamatuuran makabalaan. So kamatuuran kayo tinuod na. And God stated, do remember and keep memory to the dead. Tangig paghandom ang nangamatay. Sayo Panginoon, kaysa may makaingon ito sayo Panginoon. Sugo Panginoon niya. Manang saktong Iglesia Katolika. Nga nagahin og adlaw sa paghandom, bisan pa nga sa Santos kami sa atong pagampo. Kanunay gihandom nangamatay, pero doon nag-special day for the celebration of the whole Catholic Church. Nobyembre 1 ug 2. Ang Nobyembre 1, Todos los Santos. Pagkinumdum, pagdaig sa mga santos nga way marka sa butwa malista sa libro o way altar nga gihalad para kanila.
ug sa mga kalags purgatorio. Wala nga itong gibuhat sa Iglesia Katolika, sakto na. Kaya that is the words, order, and command. Kaya sa Salmos 89, versikulo 34, mingon ang Ginoo, if I do command, I will not contradict that. If I do command, I will not abolish that. Unless ang Ginoo muhatag og specification nga kini temporary law. Basta ang Ginoo nagsulti nato niya. Salamat kay Carlo nga imo nang gihatag higayon sa pagpangutana. Daghang salamat Brasok sa pagtubag sa pangutana Brasok. Akong pangutana Brasok, bahin nining pagpuasa o pagfasting Brasok kay ang atong simbahan nga Katoliko dunay tiniman-an na adlaw aron pagfasting o pagpuasa kining panahon sa Biyernes Brasok kining gitawag og Kwaresma. Ang akong pangutana Brasok, matud pas mga Protestante nga nagsugod lamang kini niadtong 998 AD kining pagfasting nato. Wa dinhi magsukad panahon sa mga apostolis. Wa dinhi sa Biblia kini atong pagfasting Brasok. Paliw ko og pagpatinaw Brasok kung gusto ba nilang gisulti Brasok. Sa San Mateo 4:1 nga to sa orahan, si Kristo nagpuasa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Niya si Kristo, modilom kaya na nato. Di man mga siya nga magpuasa sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Niya doon ay giyawaan di apostles alternating themselves, casting out the demons. Pero kahimo. Pero pagabot ni Kristo, lagtiw na yun. Nangawagtang na miya ang yawa niya itong tao nga gisudlan nila. Naulian. Ningon mga apostolis, maestro nga no ma, ngawa mamikay mo, ikaw dali rin makayo. Ningon si Jesus ay, og si Jesus mingon kanila, kining butanga mahimo, dili tungod sa bisan unsa, kundi tungod sa pagampo o pagpuasa. Prayer and fasting. Pagampo o pagpuasa. Prayer and fasting. Yes, sa buhat sa mga apostolis 13 nga to sa 6, the apostle practice also fasting, kanang pagpuasa. Kanang bang magkudlo ta sa itong pagkaon. Abstinensya ka na, di kita mo kaog karne. So, mo na abstinensya. So, naas Biblia, dili ka nagsugod lang sa ikatulog, ikaupat ka century sa iyo pag dili na tinod. Sugod na panahon ni Kristo. Sugod ka na bisan sa Old Testament times. Kunya, ato sang kining katagag higayon, ang mga mainugdanong kayong mga paybaw, kunya, hangyo ko nga ayaw balhin kay daghan pa mga pangutana o pagtulunan nga atong madungog ni nga atong tulumanon karon sa katinawan sa pagtuo Cebu Catholic Television Network dinhi sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Atong tanawon lantaw karon dayon kining mahinungdanon kay mga paybaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog.
Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron paglig-on sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ito na social concern sa Office of the City Legal Officer sa Talisay City nga diya sa Sitio Tigib, Barangay Lagtang. Doon ay usa ka kompanya, Batsing Plant, nga gipanagiya sa QM. Niya napalgan nga wala siya yung mga importante kayong katumanan sa mga requirements, mga kining license, kabahin ining Batsing Plant. Niya, may pamiligro tungod kay ang gihimo nga galingon nga mga sanan gravel gikan man sa pangpang. Niya upaw ang mga pangpang sa luyo sa bukid doon na lahom na kayo. Nga lagmit og dunay kusog nga bagyong uwan, mahitabo ang samang makalilisang nga catastrophe kadtong sa Naga, daghang nangamatay. Mao na si Mayor Samsam Golias, siyang katakos o kausa for the welfare of the people. Nahimo og notice of stop operation ngining Batsing Plant sa Tigib, Lagtang. Aron paglikayon niya sa mga makalilisang nga hitabo kay ang mga kahoy nga nagsabak, nagpugong sa mga bato, soils nga dili mahagsa, wala naman, ihawanan man. So morning gipahayag sa mayor in English man ako lang ning basahon ang katapusang 3 paragraph. In view of the foregoing, this office is left without any other course but to order the stoppage of your Batsing Plant operation immediately upon receipt thereof. Any officer of the law is hereby directed to enforce this notice and to make return thereof to this office within 5 days from its implementation. Likewise for dissemination of this order of the mayor. Honorable Samsam Golias or Anthony Golias Jr. Let this serve as reminder that the city is mandated by the local government code to promote the general welfare of the public. Thus, it must strictly regulate the business establishment within this territory in accordance with the applicable city ordinance in order to protect the welfare and interests of the general public. Signed, Attorney Giovanni Sususco, by mandate or authority of the mayor. So, di na ito pasangin lang niya kung sa may tabo nga niya ng Batsing Plant nga nagahimog galing sa mga bato, mga soils na mga produkto og sand and gravel nga ipamaligya o malusno, mukatag na bubuto sama sa nitabo sa Naga, ang mayor nakapaybaw na pahunungon gina sa labing madali. Mao na atong ikalipay, this is a social welfare because the church or community comprises not only spirits
but also our physical, community, and prevention of catastrophe. Mao ni nga ako gibasa para maibaw ang mga kaigsunan nato sa aksyon sa Office of the City Legal Officer by the virtue of the mayor's authority to cease and desist any community or but any slightly batching plan that really endangers lives. Muna itong gipaybaw. Unya, doon na sa tay mga pasalamat sa atong mga kauban sa mga nining coronavirus COVID-19 na para ang mga atong mga pagsangyaw sa publiko tungod sa social distancing, pero nagpabilin gyapon doon ay mga tigom nga ato gyapong respetahan ang mga distansya nya face mask. Atong greeting nila ni Brad Crispin Tampos, Edwin Isaal, Jeffrey Kelyusa, Asis Agipu, Mario de la Serna, Efren Yap, Edwin Paraguso. Greeting na to, Brad Edwin Paraguso, sa Minglanilya, walang taon makakuyog na to kay doon ay kakulian gyud nga lisod sa biyahan. Salamat kay Brad Edwin Paraguso. Hernando Mangitngit sa Asturias. Onya, yes, atong greeting na mabuta dito sa Cagayan. Monsignor Abelard Cabilian, mo'y nangu sa Catholic Faith Defenders different chapter sa Cagayan de Oro City. Si Bradlito, Brad Saldi Okuns Cagayan, Brad Adam Ampere sa Archdiocese of Cebu, President sa CFD, George Torrefel, Jim Laboneta sa Upper San Carlos City, Carlo Badenas, Dennis Abarquez, Jasper Afanan, ug si Jimol Borges. Mga nganis, mga Catholic defenders nga karon na nagalihok pero karon na juteng kining preno ba kay atong irespetahan ang COVID-19 protocols. Nya greetings sa nato sa mga konsyali sa City Council sa Talisay, mga konsyal, atong Vice Mayor Alan Bukaw, ang Pangulo sa City Council Talisay City, Cebu, nga kugihan, maalamon, nagtabang pagayo sa mga resolusyon sa ordinances nga mo tabang sa proyekto sa atong batan-on nga mayor nga muhimo og mensahe niya suka karong umabot nga Oktubre 13, Martes sa alas 9 takna sa buntag sa Session Hall sa Talisay City. Yung mga councilors, sila si Honorable Ricky Asnan, Honorable Rudy Cabigas, Honorable Maning Cabriana, Honorable Gigio Bacaltos, Honorable Gail Restauro, Honorable Ferdi Rabaya, Honorable Lister Daan, Honorable Marita Bukaw, Honorable Ophelia Ilana, Honorable Magdi de la Torre, o Honorable Josefina Consial. So, ako ning lakpitan pagpasalamat kay naglihok pagayo sa katabang sa mga Talisaynon sa mga biktima sa COVID-19, mga positive nga natambalan, daghang kayong recoveries. Minus kayo ang numero sa mga positive diya sa Talisay City, Cebu. Salamat og atong paminawan pag-usap si Brad Carlo Badenas. Daghang salamat, Brad Sok. Ang akong pangutana, Brad Sok, bahin ining santos nga kasulatan o Biblia. Kay kita, Brad Sok, kitang simbahang Katoliko dili madinay sa mga kasaysayan nga ang nagcompile og nagtigom gayud nining mga gitawag og kasulatan o Biblia mao ang simbahang Katoliko, pinaagi ni Santo Hieronimo o ni Saint Jerome. Pero ang atong mga kaigsuonan na mga Sabadista, Brad Sok, midinay gayud sila, Brad Sok, nga dili ang simbahang Katoliko mo'y nagtigom ni ining basahon o gitawag og Biblia. Kay ilang gamiton ang Isaias, Brad Sok, Kapitulo 34, versikulo 16, nag-ingon diri, Brad Sok, akong basahon. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Yahweh ug basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Dini, Brad Sok, gitin-aw diri, Brad Sok, nga ang basahon ni Yahweh dapat basahon nato
ug walay usa nga mawala sa iyang kauban. Ug ingon dinhi brad, ang Espiritu sa Dios mao'y nagtigom niini. Dinhi brad, matud pas mga Sabadista nga ang libro nga gitawag og Biblia, ang Espiritu Santo mao'y nagtigom, dili ang simbahang Katoliko nga mao kuno'y nagtigom sa Biblia. Paliw ko og pagpatinaw ni brad. Usa man ka pamahayag o pagsabot sa Biblia nga ino na to dili practical, dili tinuod. Wa mahitabo nga ino na to pagkasulti the Holy Spirit Himself, the one gathers all these books scattered without the instrument, and that very instrument is the church. Sayop man na nga ang Espiritu gyud mo nangunay. Ang Espiritu Santo ni gamit og instrumento nga mahipos ning maong basahon. Unya ang simbahan saan mo'y nagdeklarar hay nini ang linamdagan o dili linamdagan. Matagtag example diri sa kining Jeremias 36. Ngayon nga ang Biblia, primero mga puong sa Diyos ngayang gidiktar sa propeta. Kung nga ang mga propeta sa doon ay eskribente, mga inunta sa itong panahon, sekretary, gidiktaran umuwi ni suwat. Ato ni basahon sa Jeremias 36. Ug sila nangutana kang Baruk ang pinialan ni Jeremias, propeta. Suginli kami karon kung giun sa mo gayud pagsulat kining tanan nga mga pulong gikan sa Dios, gikan sa baba sa Dios. Og si Baruk mitumag kanila, siya mibungat nining tanan nga mga pulong kanako. Siyang baba o gisulat ko kini sa tinta diha sa basahon. Unya mingon ang mga prinsipe kang Baruk, lakaw og si Jeremias. So ang Dios nagkigsulti ni Jeremias. Ya si Jeremias midiktar ni Baruk gisuwat ni. So before writing, so pa na masuot nganlan ng oral tradition, truth coming from God. Og sa bagong tugon sa 2 Pedro 1:19-20. Karo ang suwat San Pedro Kapitulo 1, versikulo 19 ngadto sa 20. O kami, matod pa ni San Pedro, gigamit sa Dios ang mga balaan gihimong instrumento sa Dios pagsulat siya mga pulong. O see? Dahil instrumento ang Ginoo. O dili ni pagkasamton sa kinaugalingon kon private interpretation. Kining mga pulong sa Dios. Muna nga, sakto unta ang iyang premise, pero dili integral ba? Ganang half-truth is no truth at all. Kay ang Espiritu Santo magyud mo'y naggiya o naglamdag. Pero kinsay nagtapo, kinsay nagpaila nga kini Biblia, kini basahon nga linamdagan Espiritu Santo ang simbahan. Through the council. Sa tuig 200 dito sa Amnia, doon ay mga Hudiyo nga kamao mo sulti Grigo, kamao mo suot o Grigo. Mo'y nagtapok, o ilang gitapok ang Old Testament books nga gidawat na to karon. O gingan lang nag-Septuaginta tungod kay 70 sila kabuok. Kay gamit sa Ginoo sa paghubad sa pinulungan gika sa Hebreo, Aramaic, Grigo, mao nang nahimong gingan lang og Septuagint version. O niya gisuwatan ni San Hieronimo ngadto sa lingua latina, because lingua latina or Latin language was the universal language during the time. Muna ilang pinulungan sa mga edukado ang pinulungan nga Latina lingua ug ang Grigo. Pero si Monsignor Manuel Yap gihuban na niya ang Latina lingua Biblia ni Saint Jerome ngadto sa Binisaya. Manang doon natay kopya na ito mada. Katong gustong hupot ana kanang Biblia sa pinulungang Cebuano Bisaya, gihubad ni Bishop Manuel Yap. Katong gustong mahupot niya na ay kalimti, tawag ning numero sa cellphone 0915-849-729. Balik ko na ko, 0915-849-7929. Muna ang simbahan mo'y naghipos niya na
Sa upat kadagkong konsilyo ay kalimti na. Council is Assembly of Cardinals or Bishops. Tuig 321 sa Konsilyo sa Nicea. Tuig 363 sa Konsilyo sa Hippo. Tuig 397 sa Cartago. 4 great councils. Dahil ng Council of Rome, tuig 404. Then the Bible was declared as the book to be used for the churches and people learning the truth of God from the Old Testament and the New Testament. Mao na kaagi dili kay ang Espiritu Santo ilang pasanginlan nga mo mosuwat nini mo gagamit og instrumento akong ibasa. Si Jeremias gisultihan sa Dios. Yan naminaw si Jeremias, gisulti niya siyang iskremente, gisuwat. Mao ni kaagi do na instrumento. Mara nga mao na ating katupad. Daghang salamat, Brad Sok. Ang dunay Katoliko, Brad Sok, nangutanan na ako, Brad Sok. So, kintig paminaw na to siya, Brad Sok. Kana din panahon sa atong pagtambong sa Santos na Misa, Brad Sok, matag Domingo. Unsay day epekto ana, Brad Sok, o unsa may madawat na to ana, Brad Sok, sa usa ka Katoliko nga kanunay magsimba. Mato pa niya, Brad Sok, kanang Santos nga Misa, unsa may epekto na tong madawat na to ana, Brad Sok. Palayo ko pagpatinaw, Brad Sok. Ang una bisan sa Old Testament times, karaang tugon, doon nagyay adlaw nga magtigom ang mga tao aron pagpaminaw sa mga pulong sa Dios gikas mga propeta, nga doon ay muhubad ana, doon ay mga paghalad, doon ay mga tiningub o pangaliw po sa Ginoo. Niya katiling banon, so sa templo. Muna yung mabasa na to sa 2 Crónicas 29:29. 2 Crónicas Uluhan 29, versikulo 28 ngatos 29. Og ang tibuok katilingban misimba, og na nag-awit, og nagdalag mga trompeta, nagpatunog sa mga tulunggon, kini nagpadayon hangtod nga natapos ang paghalad nga sinunog. Og sa natapos na nila sa paghalad ang hari ug ang tanan nga diha uban kaniya na nagyukbo silang kugalingon ug na nagsimba. So there was the altar and the people of God publicly done. Nya gihimo ni nila usa ka adlaw usa ka semana. Pero gihimo sa mga apostolis kada adlaw. Pero doon nag-iusa nga labing importante sa tanang mga adlaw. Yamo niya itong basahon ang Deuteronomio nga nagingon ang Diyos. Hala, unong kaadlaw, trabaho, inyo na. Pero ikapito kaadlaw mao ang pagtigom o kinidili ordinaryo nga tigom, balaan nga pagtigom alang sa Diyos. Dili ka magbuhat o buluhaton niya na. So, kita ganda tayo sa ginug unong kadlaw trabaho ta. Pero na adlaw dili na gid ato. Kung ngilad mga ni pagpangawat og manok sa pugaran sa atong silingan kay dili na ato mas labing ngilad ang pagkawat sa adlaw sa Ginoo. Kaya man na. Dili na ato. Mo nang inganlan na sa Biblia og Dies Domini, meaning Day of the Lord. Na nasa pinadayag 1:10 sa pinulungang kinatsila, o na kumada ang Biblia ang Espanyol, you fui en el Espíritu en el día del domingo. Detrás de mí hoy gran voz como trompeta. I was in spirit. I was worshiping on the day of the Lord. Yang gibutang sa kinatsila, el día del domingo, sa ito pa adlaw domingo. O luyon ako nakadungog tingog sama sa katrompita. Tingog sa Diyos. Gingan lang ng adlaw ang domingo, day of the Lord, adlaw sa Ginoo. Sa ito pa dili na ato. Pero emergency, nagdoon na tayo humayan nga, anihonon niya dako kayong baha umabot, mahapsag na, anihon na to, before mapunta kong uwan, wata ka sa kay saving precious fruit of works. Wana ka sa. So, morning sa panahon sa pagsimba nato sa misa, ang Biblia nagtugan nato nga usa kini ka pagkigtagbo sa tao o sa katawhan. Ang gusto sa Ginoo nga kita mutagbo niya. Aw niyang gasahan. Unsay iyang higasang iyang kugalingon. Ako ang buhi nga tinapay na naog sa langit. Bisan kinsang mukaon
nining maong tinapay mainom, nining pino. Nagkakaon sa akong lawas o dugo. Ako mupuyo kaniya. Siya mupuyo kanako. O kanang tawana dunay kinabuhing dayon. Banhaon ko siya sa katapusang mga adlaw. Mabasa nato sa San Juan 6, versikulo 54 ngadto sa 56. Tremendos kayo. Nga mukalawat sa kong lawas ug dugo matud pa ni Jesus. Mupuyo ko kaniya, siya mupuyo kanako. O kanang tawana dunay kinabuhing dayon. That is a guarantee of salvation. What is it? Anything in the world or what riches and power could exchange with that guarantee of salvation? Doon na ba'y bahandi, bulawan, dungog kung kagahuman, nga ikailis ni mo si mong kalawasan? None at all. Because Eucharistic communion is promised by the truth of God. He is no liar who tells us. Ang mukaon sa kong unod, minom sa kong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Panahon ko sa katapusan ng adlaw. So, muna pangutana ni kining Carlo nga sa may atong makuha diya Santos nga misa, mao nga atong Ginoong kaluwasan. Niya maapil na diha ang mga merito panungdan sa atong maayong buhat. Maapil na diha ang indulhensya na kastigo temporal makuha sa sala nga human nato hinulsuli, human na mapasahilo. So, daghan tag masapupo, madaha, niya dadon nato kutos mahimo ang atong sakop sa panimalay. So, ako sa daing panumdum nga ang atong higala nga si LA Bioorganic, si Brad Alfio Malinaw, ning iyang LA Bioorganic ang daghang kayong natabangan. Si Brad Randy Tan natabangan, wa na yun iyang dialysis. Si Brad Rubin na sakit nga malayan cancer. Siyang pagtumar nini, wa mo under second stage or third stage ang iyang cancer, wala. Nya si Brad Josudado Watimar, kang gihutoy nga operahanan sa doktor, pahandam siya 1 million. Wa man siya 1 million. LA Bioorganic yang gigamit. Natabangan siya. Nya kining nga maong LA Bioorganic nga supplement, tawag lang numero ni Brad Alfeo Malinaw. 0925 500-5903. Mas muna to kay day sipiat nga lakong na pagdiktar. 0925-500-5903. So muna. Nga nga akong amigo nga nagsunong na to kanunay si Brad Sulfing Alquere. Brad Sok kaming kapikas na ko, iyang asawa, tanaw yun sa atong programa. Maminaw gyud sa atong programa sa radyo. Kaya matod pa niya, very strange kay bungan kayo. Nga kung makadungong mispong sa Diyos, batiyo na mo ang kalipay nga dili kalibutano. Nga batiyo na mo ang kalingkuon sa pagtuo. Pasalamat sa mi nga doon na di ay mo'y programa nga makatubag sa pangutana. Katong pangutana ganina ni Carlo. Kanong magbalik-balik tag-ampo. Kanong na rosaryo. So, there are answers in the Bible. So, muna mga igsoon nga, pasalamat sa tani Brad Sulping Algeri. Karoon na nagbantay sa itong tulumanon. O niya, tapusan na ni Brad Carlo, kining gipadaan ni Aikan Caballero, konsihal sa Tabunok. Brad Sok, doon ay nangutana nga, doon na kuno'y mga kalag nagsuri-suroy. Niya nangita pag yung laing mga daotang espiritu, niya masud sa tao, musamot kangila ng tao. Pagkatanan ni Raul o si Billy Otos, taga Nunuk. O, atong tubag ini nga kanang iskutan diya sa Biblia, dili na mga kalag sa mga tao. Daotang espiritu. Nga nipuyo sila atong tawanan, ni biya. Pero pagbalik nila kay, limpyo makayo. Suy, may tao nga atong gibiyaan, limpyo pa makayo, may nisud. Mga imitar taglaing daotang espiritu. Nisod yan tong tawana. Huwag nisamot ka daotan. Dili itong mga kalag suri-suri. Espiritu gitong daotan. Evil spirits, meaning the demons. Nana sa kining San Lucas 11:24-26. Sa muna itubag pondong icons pangutana ni Raul Cañida o usab ni Billy Utos sa Nunuk, Tabunok, Talisay City. Mahingon ako malinti kay tugon yung na ipatubag ini. So,
Ato lang hangiyon ng uban, Brad, Carlo, nga sa atong programa sa DYRF, karong gabi, alas 7, alas 8, minaw lang sila kay atuning tubagon mga pangutanang para pa nato matandog. Salamat ko ni Carlo Badina sa atong kuyo karon ang uban wa ka higayon kay dunay mga kakulian sama ni Edwin Paraguso, Jasper Rapanan og si Dennis Abarquez. Dennis Abarquez. Ya, uban ni Dominic Fernandez. Salamat mi sa atong technician sa atong cameraman o salamat tagbo tapo ning atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos sa kanunay magapanalangin ka nato. Hail to thee, true body